Kamusta mga master, ang anime recap natin ngayon ay tungkol sa Hunter x Hunter Greed Island Arc. Dumalo sina Gon at Killua sa Southern Peace Auction kung saan pinapanood nila ang tycoon na si Mr. Batera na kumukuha ng kopya ng Greed Island para sa 30.5 bilyong Jenny at sinugurado niya pa ang isa pang kopya. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Gon at Killua at nag-alok na tumulong sa pagkumpleto ng laro para sa kanya kahit na sinasabi ng kasosyo ni Batera na ang dalawa ay hindi sapat na malakas para sa magamit sa laro. Ang mga lalaki ay umalis na naiinis upang magtrabaho sa kanilang mga tauhan bago magsimula ang screening kung saan si Chesguera ay pipili ng mga karapat-dapat na kandidato upang i-clear ang laro. Samantala, ninakaw ni Finks at Phaeton ang kopya mula sa auction mismo at pumasok sa console habang sila ay nai-teleport sa laro. Pagkatapos ay sinimula ni Killua na bumuo ng kanyang espesyal na kakayahan upang makapasa sa screening, ngunit nagpupumilit si Gon na mag-isip ng isa na babagay sa kanyang mga kakayahan. Bagamat pagkatapos ng isang kapaki-pakinabang na pahiwatig mula sa Sunwing ay sinimulan niyang ilapat ang lahat ng natutunan niya para bumuo ng isang malakas na kakayahan. Sa wakas ay naka-recover na si Kurapika mula sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Phantom Troop at naniniwalang umalis na sila sa lungsod na nakatakda sa kanyang paglalakbay kasama si Melody upang samahan ang kanilang amo sa pauwi. Ginugol ni Mr. Batera ang kalahati ng kanyang kayamanan upang manalo sa lahat ng 7 kopya ng Greed Island. Pagkatapos ay gaganapin ang screening kung saan nagsasabing pipili ng hanggang 32 na manlalaro na papasok sa laro. Sa huli, 21 players kasama ang bago at pinahusay na Gon at Killua ang pumasa at sila ay nabigyan ng kontrata na nagsasabing kikita sila ng 50 billion Jenny para sa clearang ng laro. Nakasaad din sa kontrata na hindi sila maaaring maghain ng claim kung sila ay namatay o nasugatan at anumang bagay na kanilang ilalabas sa laro ay pagmamay-ari ni Mr. Batera. Pagkatapos ay nagpaalam ang dalawa kay Leo Rio at tumungo sa mansyon ni Mr. Batera kung saan nagsimula silang isa-isang pumasok sa laro. Pumasok si Gon gamit ang kanyang memory card at singsing. Ipinaliwanag sa kanya ang mga patakaran. Ang mahahalagang bagay na kailangan mong malaman ay mayroong 2 utos na magagamit ng manlalaro, libro at laro. Ang libro ay nagpapatawag ng isang libro na ginagamit upang mangolekta ng ilang mga card sa laro at upang i-clear ang laro ay dapat punan ng isa ang bawat pinaghihigpitang puwang ng card mula 0 hanggang 99. Mayroon ding 45 libreng mga puwang kung saan maaaring ilagay ang anumang card gamit ang gain na nagiging isang card. Ang item na kumakatawan ngunit hindi ito maibabalik. Sa sandaling simula ni Gon at Killua ang kanilang paglalakbay, sila ay tinamaan ng isang spell na nagpapahintulot sa isa pang manlalaro na subaybayan si Killua sa lahat ng oras. Pagkatapos ay tinatakot siya ni Killua kaya tumakas siya ng kaunti. Pagkatapos galugarin ng duo ang isla at matuto ng kaunti pa tungkol sa laro at makuha ang kanilang unang card, pagkatapos ay inaalok na makipagtulungan sa iba pang mga manlalaro upang i-clear ang laro, ngunit tumanggi si Gon at sumunod si Killua. Nanalo ang dalawa sa isang tournament para sa isang card, ngunit mabilis silang tinambangan at ninakaw ito. Pagkatapos ay tumungo sila sa Masadora, ang Magic City upang mangolekta ng higit pang mga card. Hindi nagtagal ay nilapitan sila ng isang maliit na batang babae na sumama sa kanila sa laro at kahit na tumanggi silang hayaan siyang sumama sa kanila, patuloy pa rin siyang sumusunod sa kanila. Sa iba pang paligid ng isla, ipinaliwanag ni Shalnart kina Shizuko at Cortopi na ang isla ay talagang nasa isang lugar sa totoong mundo. Pagkatapos ay nagkasundo silang hanapin sina Finks at Phaeton na naghiwalay sa isang paligsahan upang makita kung sino ang makakapatay ng pinakamaraming manlalaro. Matapos tulungan ang isang nayon na dinapuan ng sakit, nagpatuloy sina Gon at Killua sa Masadora at isinasabuhay ang kanilang pagsasanay. Gayunpaman, napahinto sila sa kanilang mga landas ng isang bigong Biscuit Kruger, ang batang babae na sumusunod sa kanila habang siya ay sawa na sa kung paano nila sinasayang ang kanilang potensyal. Ibinunyag ni Bisky na natutunan niya ang Nen mahigit 40 taon na ang nakalilipas at siya ang nagturo sa Wing Sun. Nagpatuloy siya sa pagsasanay sa mga lalaki at pagkatapos ay sinubukan niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagharap sa kanila sa isang bounty hunter na umatake sa kanya sa layuning talunin siya sa loob ng 2 linggo nang hindi umaalis sa bangin. Pagkaraan ng 1 linggo, sapat na ang pag-unlad ng mga lalaki upang talunin siya ng mag-isa. Pagkatapos ay sumuko siya sa mga bahagi na handa ng mamuhay ng normal. Ang tatlo ay tumungo sa Masadora pagkatapos ay bumalik sa Rocky's van at bumalik sila sa Masadora muli. Kahit na sa pagkakataong ito,
dapat silang maghukay doon sa isang tuwid na linya bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Natutunan nila ang shoot ng isang bagong aplikasyon ng REN sa proseso at kumpletuhin ang kanilang gawain pagkatapos makuha ang bawat halimaw sa lugar bilang susunod na bahagi ng kanilang pagsasanay. Kapag nakumpleto na, itinuturo na sa kanila ni Biscuit ang mga diskarteng Ko, Ken, at Trio, para sa pakikipaglaban sa isa-isang laban pagkatapos ay nagsasanay sila sa isang 9 na kategorya bawat araw. Habang ang mga lalaki ay dahan-daang gumagawa ng kanilang paraan upang maging mabigat na mga ngaso. Kung gusto mong malaman kung ano ang mga teknik na iyon, panoorin ang video na ito. Habang sina Gun at Kaluwa ay nagsasanay, ang grupong nag-alok na makipagtambal sa kanila ay nagkita habang sila ay sama-samang malapit nang matapos ang laro. Gayunpaman, pinagtaksilan sila ng isa sa kanilang mga miyembro na si Jenthru na nagpahayag na siya ang bomber at naglagay ng bomba sa bawat miyembro. Ang bomber ay ang mamamatay tao na naging maluwag sa isla. Nag-aalok siya na i-disarm ang mga bomba kapalit ng lahat ng 70 restricted card slots na natipo nila at sa huli ay sumang-ayon ang grupo. Sinubukan ng mga miyembro ng troop na pumasok sa Grid Island mula sa totoong mundo ngunit pinaalis sila ng isang Game Master. Kailangang pansamantalang umalis ni Kaluwa sa laro upang muling kumuha ng pagsusulit sa Hunter at pansamantalang ipinagpatuloy ni Gun ang kanyang pagsasanay kasama si Biska. Pagkatapos ay nilapitan sila ng isa sa mga biktima ng bomber na nagbabala sa kanila tungkol sa nangyari at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahang exorcism upang alisin ang mga halimaw sa kanyang katawan. Pinasabog niya ito at nazali ang bomba ng kanyang mga kasamahan na sumabog. Nagpatuloy si Gun sa pagsasanay kasama si Biska para makabisado ang kanyang espesyal na pamamaraan habang kinukuha ni Kaluwa ang pagsusulit sa Hunter at pinatumba ang bawat aplikante upang siya lang ang makapasa sa Phase 1. Pagbalik niya mula sa pagsusulit, siya at si Gun ay nagulat nang makita si Crollo Lucifer sa kanilang listahan ng mga pangalan ng kontak. Pagkatapos suriin si Kurapika ay tiniyak niya sa kanila na hindi pa rin magagamit ni Crollo ang kanyang nen at sa makatuwid ay hindi posibleng makapasok sa laro. Lumalabas na kinuha ni Crollo si Hisoka para makapasok sa laro upang makahanap ng nen exorcist para alisin ang sumpa ni Kurapika. Pagkatapos ay umunlad ang trio ni Gun, Kaluwa at Bisky mula sa pagsasanay hanggang sa pagsubok na kumpletuhin ang laro habang kumukuha sila ng ilang mga pinaghihigpitang card. Habang ang Bomber Trio ay nagpapalabas ng kanyang grupo mula sa isang trade na inilalagay ang mga mate card mula sa pagkumpleto ng kanilang koleksyon. Malapit na rin daw matapos ang grupo niya. Kaya ito ay isang karera upang mahanap ang mga rarest card. Ang mga kabataang trio ay nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng isa pang koponan na nag-aalala tungkol sa kung gaano kalapit ang grupo ni Gunther sa pagkumpleto ng laro. Pagkatapos magdaos ng isang entertain meeting ay nagpa siya ang grupo na magsama-sama at monopolyo ang isa sa mga card na kailangan pa ng mga bomber. Nakahanap sila ng clue sa card number 2 na tinatawag na Patch of Shore at pagkatapos makapasok sa pirate base kung saan ito ay usap-usapan na matatagpuan ay dinala sila sa amo ng ipahiya ni Kaluwa si Alaki. Ang boss Freza ay pumayag na umalis sa isla kasama ang kanyang grupo ng mga pirata. Kung ang mga manlalaro ay makakamit ng 8 panalo sa mga individual na paligsahan na pinili ng mga pirata. Kung manalo ang mga manlalaro, sila ang unang makakakuha ng patch ng short card. Sa kasamaang palad, ang grupo ay kulang sa mga kasanayan at natalo sa 8 paligsahan at ang karamihan sa kanila ay humiwalay sa grupo na iniiwan sina Gun, Kiruwa, Bisky, at Gorino na may tungkuling maghanap ng 11 pang miyembro na makakasama nila. Ang unang taong ni-recruit nila sa kanilang grupo ay si Hisoka at kahit na nagsisinungaling siya kung bakit niya ginagamit ang pangalan ni Crollo at ang kanyang tunay na layunin sa isla ay pumapayag siyang tulungan sila sa kanilang gawain. Ni-recruit din nila si Chesgera at ang kanyang 3 kaalyado pagkatapos ay pinunan ang natitirang mga pwesto ng mga walang tao habang muli nilang sinasalubong si Reza at ang kanyang grupo ng mga pirata. Kapag napagtanto ni Reza na ang kanyang mga kalaban ay mas mabigat kaysa sa huling pagkakataon na siya ay namumuno at pumili ng isang 8-on-8 dodgeball match bilang kanyang paligsahan na may isang panalo na katumbas ng isang knockout. Ang mga taong ito ay pawang mga kriminal sa death row sa totoong buhay ngunit isa pa ring game master si Reza at nang matuklasan niyang nakatayo sa harap niya ang anak ni Ging ay nagpasya siyang ibigay ang lahat. Kaya't ang kanilang dodgeball match ay nagsisimula at kahit na ang malakas na kakayahan ng emitter ni Reza ay nagbibigay ng problema sa koponan sa pamamagitan ng ilang pagtutulungan ng magkakasama at ang paggamit ng espesyal
Na diskarte ni Gun ay nagawa nilang manalo sa laban. Kahit na naputol ang mga kamay ni Gun sa proseso. Bago siya umalis sa isla gaya ng ipinangako, sinabi ni Reze kay Gun na wala siging ngunit sinabi niya sa bata kung paano naniwala sa kanya ang kanyang ama nang walang ibang tao. Pagkatapos ay hinikayat si Gun na hanapin siya at siging din ang gumawa ng laro. Hindi ko alam kung nabanggit ko na noon ang grupo ay nakakuha ng isang patch ng Shore at agad silang nakipag-ugnayan sa Genthro na hinihiling na ibigay nila ang card bilang kapalit sa pagliligtas ng kanilang buhay. Dala ni Gun ang orihinal na card ngunit naniniwala si Genthro na si Cesgera ang may dala nito kaya't nag-aalok si Cesgera na kumilos bilang isang decoy at bigyan ang grupo ni Gun ng 3 linggo upang makagawa ng paraan upang talunin si Genthro. Si Hisoka, na umalis sa grupo pagkatapos ng kanyang kasiyahan, ay nakipag-ugnayan sa tropa at ipinaalam na nakahanap sila ng exorcist. Kaya tila ang kapatid ni Kira ay isang tunay na miyembro ngayon ng group o ni na Hisoka. At sa huli ay pumayag ang Nen exorcist na umalis kasama si Hisoka upang mag-ehersisyo ng karate sa kanyang Nen kay Chrollo. Habang patuloy na nagsasanay si Gun kasama si Bisky, hinayaan ni Killua na makabawi ang kanyang mga kamay at nag-iisip ng planong talunin si Genthro habang sinasabing makipaglaro sa kanyang grupo ng manok kasama ang mga bomber para makabili ng oras na maglalaro sa kanila sa labas ng laro. Ngayon ay bumalik sa mansyon, sabi ni Getty na natuklasan na si Mr. Batera ay sumuko na sa kanyang layunin na i-clear ang laro dahil sa kanyang kalaguyo na mamamatay at kaya siya at ang kanyang grupo ay naghiwalay at iniwan ang mga bomber upang magkampo sa pasukan sa laro upang siguraduhing hindi sila babalik. Si Gereno talaga ang may hawak ng card na nakolekta ni Cesgera. Matapos nilang makumpirma na hindi na makakabalik si Cesgera sa laro, ibinaling ni Guanthro at ng kanyang grupo. Ang kanilang focus sa grupo ni Gun at ang batang trio ay umarte na parang nahuli sila kahit ilang linggo na silang naghahanda para sa sandaling ito. Pinaghiwalay ng 3 ang kanilang mga kalaban at ipinakita ni Bisky ang kanyang tunay na anyo. Madaling madaig ang bomber, habang ginagamit ni Skiroid ang kanyang talino at kuryente para madaig ang sub ng bomber. Bagamat hindi bahagi ng plano ng grupo, ang pagmamataas ni Gun ay humantong sa kanya na hamanin si Guanthro ng direkta sa layuning makuha niya ang kanyang kakayahan sa kanya. Nagtagumpay siya sa kanyang mahirap na gawain na nawalan ng braso sa proseso pagkatapos ay bumalik sa orihinal na plano at matagumpay na natamba si Guanthro. Sa sandaling mahuli ang trio ng bomber, gumamit sila ng hininga ng Arkanghel upang pagalingin ang kanilang mga pinsala kasama si Gun. Ibinigay sa kanya ni Guerino ang iba pa niyang mga card na nagbibigay sa kanya ng 79 sa kinakailangang 100, sumang-ayon siya kay Cesgera na sumuko sa laro hanggat si Gun ang tatanggap ng mga card. Upang makuha ang nawala na card sa isang pagsusulit sa buong isla na gaganap sa mga laro at ang manlalaro na may pinakamaraming tamang sagot ay makakakuha ng card number 0. Nanalo si Gun sa pagsusulit, nakuha ang huling card at nakatanggap ng imbitasyon upang makilala ang pinuno ng isla. Tumungo siya sa kastilyo kung saan nakilala niya ang ilan sa mga kaibigan ng kanyang ama na Duan at List. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila na ang Greed Island ay ginawa ni Ging at 10 ng kanyang mga kaibigan na may pangalang Greed Island na nagmula sa unang letra ng bawat pangalan nila. Kapag natapos na nila ang kanilang mga selebrasyon, pumili ang 3 ng isang card bawat isa mula sa kanilang binder upang ibalik sa totoong mundo. Nakuha ni Bisky ang gemstone na pinapangarap niya habang si Gun ay matalinong humanap ng paraan para makuha ang isang company card kaya nagpaalam sina Gun at Killua kay Bisky at ginamit ang kanilang company card para ihatid kay Ging habang naghahanda si Gun na makipagkita sa kanyang ama sa unang pagkakataon mula noong siya ay isang sanggol.